Ipagpatawad ang minsa'y naging maling damdamin na ika'y makapiling. Ninais kong pagalingin, ngunit ipinaunawa bago kami susuin. Pag-ibig mo sinimulan, hakbang na aming susundin. Ibigin mo, ibigin mo, ibigin mo, ibigin mo, aking Panginoon. Sa kasunduan, ako'y handang tumugon. Tanay ang aking pagkilala, ang ika'y makilala. Magpapangalawa sa'yo, ang damal kong magsinta natin mapatunayan. Ibigin ko ang iniibig mo, aking Ama. Mananatiling sa mundo'y ako'y hihintayin. Pagkakalit ko, lantarin mo ay nagtitiis-tiis. Sigaw ng aking Good evening and welcome po sa aming mga viewers. Mga kaibigan, kung patuloy man po na ating nararanasan at nadarama na sa puso natin ay may kulang at nais natin na ito ay mapunan, lagi niyo pong tandaan, nakahanda ang Diyos upang tayo ay Kanyang tulungan. At sana po kami na inyong mga lingkod, ito ay matugunan dito sa programang Full Life. Good evening and happy viewing po sa aming pong mga taga-subaybay ng programang ito. Kumusta po? Kumusta po ang ating pong pagtawid sa mga bagay ng ating buhay na nais po nating makamit o marating?
Naniniwala po kami na inyong mga lingkod na hindi lamang tulay ang kailangan natin sa bawat pagtawid, kundi maging gabay na atin pong mapanghahawakan o makakapitan sa pagtiyak ng buhay na puspos o kumpleto na kailangan nating lahat sa anumang aspeto ng ating buhay. Dahil dyan, another topic po na tatalakay sa tiyak na gabay, ang atin pong pag-aaralan sa topic na Live in Love. Ang mabuhay sa pag-ibig, Brother Amadeo, ay pamumuhay na ginagabayan ng Opo. pag-ibig. Dahil sino nga ba naman ang hindi kumapit sa Opo. pag-ibig? Mm. Naniniwala akong lahat tayo ay dito gustong kumapit o manghawakan. Pero ang tanong, lahat nga ba ay nakatawid? Ikaw kaibigan, nais mo bang makatawid? Dahil kung hindi, napakahirap na po na muling umahon dahil sa mga kinahuhulugang sitwasyon ng marami pong tao ngayon. Kaya upang tayo po'y makapag-reflect, pag-aralan natin ang mga naging pagpapayo mula sa mga sulat ni Apostol Pablo, atin pong pasimulan. Sa kanyang sulat sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 16, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Gaya po ng ating pong narinig sa pagbasa, masama ang takbo ng daigdig, mga kaibigan. Isinulat ni Apostol Pablo ang mga salitang ito sa mga taga-Efeso na isang mahalagang pagpapaalaala maging sa ating panahon. Dahil sila noon, maging tayo ngayon sa ating panahon, ay nahaharap sa maraming hamon at tukso sa mundong ito. Marami siyang nabanggit tungkol sa masamang takbo ng daigdig. Halimbawa, gaya ng mga salitang ito, pag binasa po natin sa salitang English ay, these are desperate times. Sabi ng ilan, pag desperate time, desperate na rin ang aksyon sa buhay. Bakit nga ba? Dahil kitang-kita o lantaran na ang ibang maling pamumuhay na walang gabay noon pa man. Ang halimbawa po niyan, dito rin po sa chapter na ito, o ang karumihan man, o ang mga mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro na di nangararapat, kundi kayo'y magpasalamat. Narito, binbreakdown po ni Apostol Pablo, Opo. yung tinutukoy niya tungkol sa kasalukuyang pagsama ng buong daigdig, mga minamahal na kaibigan. Kaya kung iisa-isahin po natin, totoong nangyayari po ito. No, filthiness or immorality ang karumihang tinutukoy ni Apostol Pablo. Wala na pong pinipiling edad eh. Parang Opo. hindi po ang issue na lang ngayon yung maraming kababaihang hindi ginagalang. Kasi kasama na po sa malalang issue mismong yung kababaihan, marami sa kanila yung kanilang paraan ng pagkilos o pamumuhay, sarili na nila, minsan ang hindi nila nare-respeto. Pero ang totoo, babae man o kalalakihan, isa po yan sa katunayan ng tinutukoy ni Apostol Pablong napakalala o masamang takbo ng daigdig. Ano pa ho ba, Brother Amadeo? Gaya po ng sinasabi din po sa talata na mangmang na pananalita. At base po sa mga sulat ni Apostol Pablo, ito pong mangmang na pananalita, alam naman po natin na makapangyarihan po ang salita, mga kaibigan, di po ba? Pwedeng lumikha ito o kaya ay magpasimula ng malaking gulo o kaya ay alitan. Dahil po sa pagsasalitan ng masama, meron po talagang mga tao na winawakasan ng kanilang buhay. Dahil sa sakit, ano po? Opo, hindi nila madala yung sakit na naramdaman nila dahil doon sa masakit na pananalita. Madaling bitiwan para sa isang tao, pero hindi niya nakikita kung gaano kabigat ang idinudulot nito sa ibang tao. Opo. Napakarami po niyan, mga kaibigan. Pwedeng sa mismong kapamilya o sa ibang tao nararanasan. Halimbawa ay pintasan sa kahinaan, hamakin sa kanyang Yun, opo. kalagayan. Totoo po yun. Napakasakit sa isang tao na yung hindi niya ina-expect na sabihin sa kanyang masama, nagdudulot po ito. Totoo po yun. Sinabi ninyo. Opo. Sa bigat, nagagawa pang kitilin kahit ang kanyang sariling buhay. Pati yung pagbibiro. Wala Opo. na pong pinipiling lugar. Wala na pong pinipili. Kahit saan, kung gusto magbiro ng hindi nararapat,
kahit kanino nagagawa po ito ng tao. Katunayan lang, yung ating pong tinatalakay na mahalagang issue, mga kaibigan, ay totoong nangyayari sa atin pong panahon. At nakalulungkot mang isipin, patuloy po itong lumalala. Katulad ng isang malalim na dako na eh. Diba? Kumbaga po sa gusto mong marating yung maayos, maganda, masayang buhay, may tulay kang lalakaran, may gabay kang kakapitan, pero mas napipili ng tao na mas manatili na lang dun sa sitwasyong gaya ng binabanggit ni Apostol Pablo. Masasabi natin ang ugat ng lahat ng mga bagay na nabanggit na ito ay ang buhay na hindi na po ginagabayan ng pag-ibig. Sa halip ay galit. Dahil sa galit ay iniimbot po ng tao kahit hindi kanya eh. At nakalulungkot mang sabihin na kahit nga po karelasyon na ng iba, iniimbot pa. Kaya hayag po sa atin, mga kaibigan, ang resulta kung pipiliin natin na manatili, na mabuhay sa hatred o galit ay tiyak lamang sa pagkapahamak. Sabi nga ng iba, sabay lang sa agos, papayag ka ba? Kahit alam mo na ang kahihinatnan nito ay ikapapahamak na ng marami. Eksakto po yun, Brother Amadeo. Ang mabuhay na hindi ginagabayan ng pag-ibig, katumbas ng salitang nabubuhay ng walang pag-ibig. Opo. At kung walang pag-ibig, walang gabay. Di ho ba? Kumbaga po, madali kang bumagsak, madali kang mahulog dahil sa kalagayang yon. Ito ang mabigat na sitwasyon na kinakaharap ng maraming tao po ngayon. At alam ko, nakaka-relate po tayo sa bagay na ito. Pinipili na lang na manatili sa hatred, di ho ba? Opo. Na siyang ibinubunga ng mga nabanggit na iba't ibang sitwasyong kinahuhulugan ng marami. Kaya, sa sulat ni Apostol Pablo, malinaw niyang nakita kung ang buhay ay hindi ginagabayan ng pagmamahal, maraming masamang ugali ang magagawa niya sa kanyang kapwa. O maraming masamang gawa ang magagawa ng tao sa kanyang kapwa-tao. Kaya sumulat siya para paalalahanan tayo sa pangalan ng Panginoon. Kaya kaibigan, nadama mo ba na ikaw man ay naging isa sa mga nakapagpadama ng galit sa iyong kapwa? O ikaw mismo ay naging biktima ng galit ng iba? Alin man sa dalawang issue na ito, may isang bagay lang na kayong nadama. At ano po yun? Hindi kayo masaya. Walang kapayapaan na dinadala sa kalooban, kundi bigat ng kalooban. At nakalulungkot mang isipin na ganito rin ang sitwasyon ng nakaraming tao sa ating panahon. Mas malala pa nga kung tutuusin. Grabe. Grabe na ang nakikita natin at nababalitaan natin na kasamaang nagagawa ng tao. Gayon din ang mga kabataan na dahil sa kawalan ng pag-ibig sa kanilang buhay, wala tayong magawa. Wala tayong makitang solusyon, kundi hayaan na lamang sa ganitong sitwasyon, umiikot ang buhay ng tao. Brother Ryan. Kaya, ang Biblia po ay naglalahad ng solusyon. Mga kaibigan, narito po sa pamagitan ng programang ito ay maging kasangkapan sa pagpapahayag ng Diyos para maglahad ng solusyon upang bigyang ginhawa at bigyan tayo ng isang pagtingin pa. Ano nga ba ang isa pang paraan na ibinibigay ng Diyos para mabago ang takbo ng buhay ng tao? May pag-asa pa. May kakapitan tayong tulay. Pwedeng sabihin tulay. At ano po kaya ang tulay na ito? Puntahan natin ang solusyon sa ganitong sitwasyon. Dahil naniniwala po kami na hindi natin hangad na manatili sa kasalukuyang kalagayan. Tayo man ang biktima o tayo man ang naging dahilan upang magkaroon ng mga biktima. Naniniwala po ako, kapwa natin ito hindi gusto. Patuloy sa malalang kalagayan ng mundo, hindi lang ngayon, kahit noon pa, kitang-kita na po ito, mga kaibigan. Kaya, ano pa ang kabuluhan ng isang tulay na inihandahan ng Diyos, di ba? Opo. Na sumisimbolo sa gabay upang matakasan natin ang kasalukuyang kalagayang kinahuhulugan ng maraming mga tao. Kasi madaming nasasaktan. Hindi natin pwedeng sabihin wala tayong pakialam. Paano kung mahal natin mismo sa buhay
ang naging biktima ng masakit na pananalita. Di ba? Opo. Mahal natin sa buhay ang pinagsalitaan ng hindi magandang pagbibiro. Mahal natin sa buhay, mga kaibigan, ang nakaranas ng iba't ibang mga bagay na sumisimbolo sa kadiliman ngayon ng mundong ating ginagalawan. Kaya nais nating ito po ay masolusyonan. Naniniwala po kung magkapareho tayo ng kalooban sa bagay na ito. Kaya po, tunghayan natin sa Ephesians chapter 5 verse 2 sa God's Word version, live in love as Christ also loved us. He gave His life for us as an offering and sacrifice, a soothing aroma to God. So, dito po galing sa reference na ito ang ating mahalagang issue na tugon o solusyon sa mabigat na sitwasyon ng mundo ngayon. Mga kaibigan, live in love. At meron po tayong pattern kung paano po na ang Panginoon ay nagmahal sa atin. Sa isang paraan, sa isang version ay sinasabing mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa, katulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Inialay niya ang sarili niya para sa atin bilang mabangong handog sa Diyos. So, hindi po mahirap, Brother Amadeo, kung ating pong pag-aaralan mabuti na matularan ang Panginoon. At ang pagtulad sa Kanya ay tiyak na solusyon dahil hindi namuhay ang Panginoon sa mundo na hindi naging gaya ng tulay, na hindi naging gaya ng isang gabay. Di po ba? Opo, kaya ito po ang pagpapakita ng Panginoon at ang Kanya pong gawa ay masabi po nating simple pero napakalaking impact. Lalo na kung hindi natin dating nagagawa. Sa tingin natin ay parang napakahirap na ito po'y magawa. Alam niyo po, mga minamahal naming mga kaibigan, ito pong paraan ng Panginoon ay isang eksaktong kayang-kaya po natin gawin ito. Siguro nung una po ay hindi natin ito alam dahil walang paraan o kaya ay walang karunungan nagtuturo ng ganitong paraan. Pero ang Panginoon ay naghayag ng isang napakaginhawang paraan na kahit na gayahin mo, hindi ka mahihirapan. Yan po, mga minamahal na mga kaibigan, ay napakagandang gawa sa buhay po natin. Kaya, kung atin pong tatanggapin itong paraan ng Panginoon, ikaw mismo ay matutuwa sa gagawin mo. Halimbawa, sa umaga, magising mo sa umaga, nakangiti ka, pagbangon mo, babatiin mo yung asawa mo kaya. Sabi mo lang, good morning, simpleng salita lang. Halikan mo siya. Yung mga anak mo, batiin mo rin. Sabi mo sa kanya, good morning. Di ba? Simple lang yun, nakangiti ka, binati mo sila. Hindi lang ikaw yung madadama mong may pagbabago, kundi yung pamilya mo nagkaroon ng pagbabago sa umaga na yun. At yun ay isang magandang bagay na nangyari na pasimula ng araw na yun, yung buong maghapon na yun, magiging buo yung araw na yun. Simple lang po yun. At yung mga simpleng bagay na yun, mga kaibigan, kahayagan lang na possible na matularan natin ng Panginoon. Dahil madalas natin sigurong naririnig kahit sa iba't ibang mga programa ang tungkol sa pag-ibig at pamumuhay na ginawa ng Panginoon. Pero ang ibig ko pong sabihin, hindi po siya nabuhay sa mundong ito na hindi maaasahan. Opo. Kung paanong noong paman ay laganap na ang madilim na kalagayan ng mundo dahil sa mabibigat na sitwasyon, nagawa siyang maasahan at katumbas po nun, nagawa siyang makapitan. Opo. Dahil siya'y pag-ibig eh. At kung siya'y pag-ibig, mapanghahawakan mo, safe ka pag sa kanya humawak. Opo. Di ba? Malaki ang tsansa mo na makatawid sa nais mong makamit sa iyong buhay, mga kaibigan. Kaya po, ito po, mga minamahal namin mga kaibigan, ang magagawa lang po talaga natin, hanapin muna natin ang Panginoon sa puso natin. Kasi hindi naman po talaga siya malayo sa atin. Ang totoo ay napakalapit nga niya. Madadalangin na natin siya. Pakikinggan tayo ng Panginoon. Yung mga kahilingan natin, kung tapat ang ating pong kaloob at ibibigay ng Panginoon po yun. Sapagkat siya po ay laging nakahandang makinig sa dalangin ng bawat isa sa atin. Dilagin natin sa Kanya. Magkaroon tayo ng bagong spirito. Magkaroon tayo ng bagong puso. At mararamdaman mo, ibibigay ng Diyos sa iyo
kung ano yung kahilingan mo. At kapag ka nararamdaman mo na ang pag-ibig na ikaw na mismo ang gumagawa nito, hindi ka na mauubusan ng paraan Opo. para ipadama kanino man o kahit sino man, lalo na sa mahal mo sa buhay. Di po ba? Kaya hinihikayat po tayo ng pag-aaral na ito na sa pamamagitan ng Panginoon, matularan natin ang pag-ibig niya, namuhay sa pag-ibig o namuhay na ginagabayan ng pagmamahal, yun din po ang maging katulad natin. Pagkasama natin siya, tiyak po, ligtas tayo sa anumang sitwasyon ng mundong ito. At ang pinakamahalagang puntong nais po namin bigyang diin dito sa part na ito, kung tayo na ang namumuhay gaya niya, Yun na po. tayo na rin ang magiging gabay ng ating pong kapwa-tao. Di ba? Opo. Meron ng kakapitan ng tao upang tumawid sa nais nilang marating. At tayo man, sa ating pong kapwa, makakapitan natin siya. Pwede po nating matulungan ng isa't isa. Ganun kaimportante na mamuhay sa pag-ibig o mamuhay na ginagabayan ng pagmamahal. Paano nga ba ito natin eksaktong magagawa? Pakinggan po ninyo sa Ephesians chapter 5, verse 1. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Ito po, Brother Amadeo. Opo. Kaya tulad po ng sinasabi ng Apostol Pablo, ito napakaliwanag din sa kanya dahil kaya po niya nasulat ito kasi ito rin yung espiritong nahayag sa kanya. Ang tutularan po natin sa ating Panginoong Diyos ay yung kabutihan na kanyang ginawa sa atin. Yung pagpapatawad na ginawa niya sa atin kahit gaano kalaki. Talagang inintindi tayo ng Panginoon. Inalala niya ang ating pong kahinaan. Pinatawad niya lahat ang ating pong kasalanan. At hindi lamang po yun, yung kung paano niya tayo pinakitunguhan. Alam niya yung kahinaan natin, alam niya kung saan tayo nahuhulog. Hanggang doon, iniintindi tayo ng Panginoon. Kasi po ang ating pong Panginoong Diyos, mahabagi, malumanay sa pagkagalit, maganda ang kalooban sa atin, kung paano tayo dinidig sa ating daing, naging handa din siyang pakinggan tayo. Yun po, ang dapat nating gayahin sa ating Panginoong Diyos, Opo. Brother Ryan. Ibig sabihin, hindi siya tumawid. Hindi siya naglakbay sa mundong ito na sarili lang niya ang iniisip niya. Opo. Pag-ibig niya ang nagmistulang tulay at pag-ibig Opo. niya rin ang gumagabay. Mga kaibigan, nabuhay siyang nagmamahal. Ito ang mga tularan natin at huwag tayong mapagod. Huwag tayong mapagod kung gawin natin ito. Kung nais natin na masunod ang kalooban niya. Sa mga paraang ito, mapapatunayan natin na tutularan natin ng Panginoon. Kung gayon, nabubuhay tayo sa pag-ibig. Kaya hinihikayat namin kayo mga kaibigan na pagbulayan po natin ang mahalagang aral na ito at magkaroon tayo ng bukas na kalooban upang unawain ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Upang kung ating maunawaan ay mabuksan ang ating kaisipan na kay sarap palang mabuhay sa pag-ibig. Walang agam-agam, walang takot, walang kabalisahan dahil alam mo sa puso mo, sa isip mo, sa sarili mo na nabago ka ng pag-ibig ni Kristo. Sana po'y muli namin kayong nahatdan ng mabubuting aral na hango sa mga banal na kasulatan ng Panginoon upang masumpungan ang pupuno sa kakulangan ng ating puso upang tayo maging masaya, mapayapa. Lagi nating tatandaan, when God is all we have, surely we can achieve a full life. Magandang gabi. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church. Bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.